everyone! So, hi! Sa mga Filipina or Filipino dyan na may boyfriend or girlfriend or husband, wife na South African. So, itong video na to ay para sa'yo. So, kung magtatanong ka kung ano yung pinakamabilis na paraan para makapunta dito sa South Africa is to get visitor's visa. Kasi pag relatives visa or spouse visa na agad yung kukunin mo, medyo matatagalan kapag sa Philippines, from Philippines to South Africa ka mag-apply. Ano ang mga requirements na kailangan natin at gaano ba kalaki yung magiging gastos natin. So, disclaimer lang po, ito ay base lamang sa aking experience that happened to me almost 2 months ago na. Thank God, nakarating kami dito ng mga anak ko ng safe. So, yan. Okay, wag na natin patagalin. Ano ba ang mga ways kung paano makapag-apply ng visitor's visa? Specifically, kung may sponsor ka at yung sponsor mo is your boyfriend mo or girlfriend or your spouse. You have two ways. So, unang way is e-visa. Good news yan kasi pwede ka na mag-apply via online. Di mo na kailangan pumunta ng isang embassy or whatever. Pwede ka na mag-apply e-visa through online. But, unfortunately, right now, medyo by chance lang yan. So, I did that. I tried. Hindi naman hassle mag-apply. Ang pinaka-hassle lang doon is laging may error yung website nila. So, hindi pa ganun ka-strong yung kanilang system. And, nandito na ako sa South Africa na ma-receive ko yung result. And unfortunately, hindi ko nakuha yung visa ko from that. It wasn't declined, pero parang ano lang, sinasabi lang nila na incomplete documents. Sorry. Anak ko ang gulo. Wait lang. E-visa natin, hindi ko siya ma-recommend, although may mga successful stories naman na nakukuha talaga sila. And imagine, kung makuha mo yung e-visa online, is sobrang, di ba, less hassle talaga. Hindi mo na kailangang pumunta sa embassy or VFS. Okay, with that being said, VFS, yun yung second way sa pagkuha ng visitor's visa, which is for me, very recommendable. Yes, it's so hassle kasi Bulacan pa ako and I traveled sa VFS Manila. Kala mo super layo, but you know, traffic, di ba? Bilis ng result. In 2 days, nakuha ko na agad yung visa result. Lahat naman ng requirements or checklist nasa website nila. So, and then you don't need to book an appointment. By the way, sa mga nagtitry mag-book ng appointment, South African, VFS, no need na po. Walk-in is allowed. And good news, kasi hindi mo na kailangang pumila ng mahaba dahil konti lang naman talaga ang mga nag-a-apply ng South African visa. So, good news yan. Ang bilis lang at ang babait ng mga personnel sa VFS. So, recommended talaga yan. Okay, with regards to sa requirements, ano ba yung mga challenges na experience ko? Kasi, sa totoo lang, kung siguro marami kang pera, pwede ka na mag-agency. Hindi mo na kailangan pumunta talaga in person. Pwede kang hire ng agency to submit all the requirements or documents. Diba? Sobrang pero hindi naman ako mayaman, hindi naman kami mayaman. So, I have to do it by myself. Good thing kasama ko si mama ko. And, syempre kasama yung mga anak ko. So, to give you a background, our kids, yung panganay kasi namin dual citizen na. So, hindi niya na kailangan. Yung bunso namin, since pinanganak ko siya sa Palawan, then kailangan niya ng visitors visa. Okay, ito yung bunso ko. Chocomilk. You want Chocomilk? Okay, wait. Okay, I'm back. Pinagtimpla ko lang ng kanilang juice. ang aking mga anak. Dapat lahat ng mga documents ng sponsor mo, ng boyfriend or girlfriend mo na South African is may police stamp. So, please tell your boyfriend, husband, whatever, na mag-sponsor sa inyo, i-stamp, punta sila sa police station and ask the police to stamp on it. Yung proof of residence, bank statement, ano pa ba? Lahat ng pruweba na sila ay mag-sponsor inyo. Yung cover letter, not cover letter, yung sponsor letter na i-sponsoran kanila. So, pag-usapan naman natin yung gastos. Sa gastos, dalawa kasi kami ng anak ko. So, doble talaga lahat. Siguro, all in all, kung isa-summarize ko na lang, is nasa siguro 13,000 to 15,000 pesos. Kung mag-isa ka lang, wala kang anak, nasa 5,000 to 7,000. Especially kung less than 1 month. Kasi wala naman bayad yung visa pag less than 1 month. Then, yun, makakamura ka talaga. Mga 3,000 to 4,000 lang siguro. Ganon. Yun.
So, sa e-visa kasi may bayad din. Like, 2,525. Like, parang visa lang din yung binayaran ko. Okay, so kung ikaw naman ay married sa South African and then gusto mo na makakuha ng spouse visa para, I mean, to stay here for good, for long, comment na lang kayo kung paano ako nakapag-convert ng aking visitor's visa. Yes, you can convert visitor's visa into a spouse or relative's visa. Anyway, comment na lang kayo kung ano yung gusto nyo pang malaman regarding sa South African visa. Especially kung first time nyo rin mamimit ang inyong boyfriend or girlfriend. Then, yeah. Comment lang. Marami pong salamat. Thank you so much for listening or for watching. And share nyo na lang to sa iba para maka-inform din sila. And if you have any questions, please just comment or just send me message. I'll be happy to answer you. Okay, God bless you po. Bye-bye.